Pupuri namin ng puso ng aming kaluluwa sa iyong kagandahan ng sa amin na kami binigyan muli ng pagkakataon na makapunta sa dako ito. Makapiling ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan at ng iyong pag-ibig. Ama, dalangin namin na muli, gamitin mo po ang lahat ng sandaling nilipas para maparangalan ang iyong dakilang pangalan, mapagpala po kami, Panginoon, at matuto kami, Panginoon, ng katotohanan. Lord, sinasaway namin ang lahat ng espiritu ng kasinungalingan sa dako ito, at amin pong inaayahan lamang ay ang espiritu ng katotohanan. Pagharian po ang aming puso, turuan mo kami upang magdonat namin ang iyong kalooban. Sa ngalan po ni Jesus, Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan na natin ang malakas ng Panginoon. Masaya ba kayo? Yes! Patingin nyo naman. Parang pinilit. Hindi balik. Lahat ng bumate. Tayo, pinagpala nyo yun. Kasi hindi, kaya po tayo. Ang kapatid, at tayo yun. Hallelujah. Lord. Sabihin nito yung katabi ay pinagpala ka na. Pinagpala ka na. Dahil narito ka. Amen? Totoo po yan. Every time na tayo ay pupunta sa gawain ng Panginoon, huwag na rin tingnan kung sino yung nakapamilyo dito. Ang mahalaga, may isang importante narito, ang Panginoon. Ito ay gawain ng Panginoon. Sandali ko yan. Gawain ng Panginoon. Sino man ang magsalita dito, sino man ang nagtumanap dito, sino man ang makasama natin dyan, hindi ko sila ang gagawa. Kaya mga kasangkapan lang. Pero tuloy na gumagawa ay ang ating Panginoon dahil sa siya ang may-ari ng gawain ito. Kaya ang tawag dito, gawain ng Panginoon. Kaya po, anong ginagawa ng Panginoon sa gawain ng Panginoon? Marami ito. Unang-una, ito ay libra, kaya para huwag nyo kalimutan ng dumalo. Sabihin sa katabi nyo, huwag ka na-absent. Kasi ganito yan eh. Ang gawain ng Panginoon unang-una, ito ay school. Paaralan ito. Tinuturuan tayo kung paano tayo mamumuhay ng amin sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag kang na-absent kasi mahirap kapag wala kang natututunan. Hindi mo yung pa naman ang tali-talino. Kaya tayo ko, pagkawala tayo sa lang. Akala nga natin tama, pero balik ka lang. Narinig nyo? Pangalawa, ang gawain ng Panginoon, ito po ay ospital. Bakit? Mamaya magkapahit ako ng langis. Sino mang may karamdaman, tandaan po yan. Dadagdagan pa kayo ng 70 taon. Parang Mr. Bates, no? Inuwi-reklamo ayaw ko. Naman na natin 70 years. Iyon, tama ko yan. Okay. Pangatlo, tandaan nga, pinagagaling tayo ng Panginoon. Hindi lang pinagagaling ang ating physical, yung ating mga karamdaman. Pero ang pinakamagandang pinagagaling sa atin, yung ating spiritual. Spiritual. Amen? Nagtutuwid tayo, nililinis tayo ng Panginoon, amin po, kinalalakas tayo. Pangatlo, ang gawain ng Panginoon, at tandaan natin, ito po ay parang gasoline station, charging station. Amen? Kaya kapag kayo hindi kumagal dito, malolobat kayo. Amen? Isang linggo na naman tayo, pagka yung mga kumagal dito, isang linggo na naman nag-charge. Amen? Kaya dapat sabi nga ni Brother John, kukompletohin natin yung oras at kumakagal tayo dito. Simulan sa simula para kumpleto ang charge. Amen? Hindi yung 50% lang ang na-charge sa iyo, hindi lang 70%. Dapat full charge. Amen? Amen po? Okay. Ang apat, tanda natin, ito pong gawain ng Panginoon ay hindi lamang school, hindi lamang ito, ano tawag?
Charging station, yes. Hindi lamang sa ospital, kundi ito rin, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pabrika. Sabi nga pabrika. Factory. Iluluto tayo dito. Pinuproduce tayo. Ano ang end result natin dito? O ano yung finished product natin dito? Tayo magiging mga anak ng Diyos. Yun yun. Kasi dati, parang sardinas, parang yung sardinas, di ba? Hinuli tayo, kung saan tayo hinuli, tapos nila tayo sa pabrika, tinanggalan ng ulo, tinanggalan ng buntot, di ba? Tapos nilagyan ng sauce, o di ba? Amen, mamaya, 555, o di ba? Ganon tayo. O, dati iba ang ugali natin eh. Sa unti-unti naging kaugali natin si Jesus. And then, ang end result noon ay magiging tayo tunay na anak ng Diyos kasi si Jesus ang ating modelo, ang ating kinokopyahan. So, ganda ulit, mga kapatid, ang finished product, mga anak tayo ng Diyos. Tingnan niyo mga katabi niyo, kung mukhang anak na ng Diyos yan. Sabi ng isa, matagal-tagal pang lutuan ito. Ibig sabihin, pag matakay-takay pa, pag masulit-sulit pa, pag medyo madalas pa negative, madalas pa nagtutulala, kaunti pang gatong yan, kaunti pang gatong, kulang pa. Amen? Hindi pa finished product. At panguli, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, kaya huwag kayong nakasin kasi ito ay dating place natin. Dating place. Ibig sabihin, may katagpo tayo dito. May kadate tayo dito. Huwag nyo i-indalin kasi kahit kayo, pagka kayo may kadate at inindal kayo, masamahin ang loob nyo eh. Pag hindi sumipot, tama? Ang kadate natin dito si Lord. Si Lord ang kadate natin dito. Kaya nakakaya naman, sinugal naman tayo para indalin ng Panginoon. Nahirinig, di ba? Sabi sa kayo katabi niya, huwag ka na absent! Yung hanapin ka ni Lord! Amen? O, yung mga bata dyan, ha? Huwag kayo na absent, ha? Tanda natin, ha? Pag ang Panginoon ka naman, nakadate natin, siya lagi ang may regalo, hindi tayo ang magre-regalo. Wala siya pangangailangan, siya ang namimigay. Kaya yung walang absent, yun ang laging may pasalubong sa Panginoon. Kalakpan natin ang Panginoon Kristo. Okay, now, eto gusto kong gawin niya nun sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 2, verses 15 to 16. Sabi dito, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Iulitin ko nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin daw, tayo mga Kristiyano, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen? Kalakpakan natin ang salita ng Diyos. Okay. Now, ito yan eh. Ito ang gusto kong i-share sa inyo. Ang pag-iisip ng isang tunay na Kristiyano. Napakahalaga yan. Na nasa iyo, taglay mo ang pag-iisip ng isang tunay na Kristiyano. Ang ganyan mabuti ha? Nakikinig ba kayo? O, napakahalaga yan. Bakit? Tatandaan natin, kung anong laman ng ating isip ay bababa sa ating puso. At kung anong laman ng ating puso ay siya na natin gagawin. Pag ang pumasok sa isipan natin ay nakakagalit at pinabayaan mong tumabak sa puso mo yan, kasi yung laman isip mo eh, nakakagalit. Pinababa mo sa iyong puso, sigurado yan, lalabas sa iyong puso. Yes, yan? Pag pinapasok mo sa iyong isip, ay inggit.
bababa sa puso natin yan. At kapag nasa puso natin yung inggit, kikilos ka ng ayon sa idinigit ka ng pusong may inggit. Kapag ang pinapasok natin sa isipan natin, ang laman ng isipan natin, ay takot. Tapos pinababa natin sa puso natin. Kaya yun, ang ikikilos natin, ang sasabihin ng ating labi, ay takot. At hindi natin makikilabangan yan. Hindi tayo makakabuti dyan. Kaya dapat, yung laman ng isipan natin, ay yung pag-iisip ni Kristo. Yung pag-iisip ni Kristo na itinuro sa atin na dapat maging laman ng isipan natin. Dahil kung hindi na magiging laman, maraming epekto sa buhay natin pang-araw-araw. Hindi mo ma-enjoy ang mga pangako ng Panginoon. Hindi natin makakamasa yung mga pangako ng Panginoon para sa mga Kristiyanong totoo na ang kaisipan ay katulad ng kay Kristo. Amen? Kaya may mga taong kahit na nandiyan sa gawain ng Panginoon, hindi siya nag-enjoy sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano. Bagamat tinanggap na niya, nanagig na siya sa Panginoon, pero hindi niya binago yung isip niya. Yung pa rin dating kaisipan. Malalaman niya. Kasi, pag narito, nakangiti. Pag uwi ng bahay, nakangiti. Diba? Maraming ganyan. Ang saya-saya pag narito. Pero pagdating ng tahanan, iba na. Bakit? Yung natutunan niya dito sa prayer meeting, sa fellowship natin, sa paghahayag ng salita ng Diyos, yung pumasok dito, hindi naman pinababa sa puso. Hindi pinababa sa puso, kaya nananatili yung naroon. Kaya ang mangyayari, sa halip na nag-i-enjoy ka, being a Christian, sa pagiging Kristiyano, sa halip na nararanasan mo, yung pagkilos ng Espiritu Santo, yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, hindi lang naranasan. Bakit? Kasi ibang laman ng puso. At ibang laman ng puso, iba rin ang gagawin ng katawan. Sa pagkatanda natin, pakinggan niyo mabuti, lalo kayo mga kabataan. Pakinggan niyo mabuti. Ang ating puso is the command center of our body. The command center of our body. Kung ano ang iuutos nitong puso na ito, gagawin ng anumang bahaging utusan niya. Pag inutusan ng puso ang puso, kung anong gusto ipasabi ng puso, lalabas sa puso. Kung anong gusto maging action ng puso, sa puso, pag sinabi niya, muli ka. Hindi mo yan. Pag sinabi ng puso, magmura ka, magmura yan. Pag sinabi ng puso, magsalita ka ng negatibo, magsasalita yung negatibo. Narinig ka, bakit? Kasi yung nasa loob ng puso. Kaya dapat magmula dito sa isipan, baguhin ito. Dapat yung pag-iisip ni Kristo ang narito. Narinig ka? Kailangan yun. Mabago yan. Tingnan nyo, kapag ang laging nasa isipan mo, pera, pera, pera. Bababa sa puso mo yan. Kaya kung nakakilig ka ng pera, doon ka attracted na attracted. Kaya ka naman, namamagnet ka. Amen po. Kaya mangyayari yan, magkakaroon tinatawag ang love of money. Love of money. Hindi mo sa mga pera. But once na ikaw nag-develop yung love of money, sigurado yan. Pakinggan nyo ha? Sabi ng Panginoon, the love of money, sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evils. Ang pag-ibig sa pera, ang ugat o ang sanhi ng
mga kademonyohan nangyayari sa buhay. Tingin nyo, kaya nagkakagani-ganito ang buhay natin at tingin na. Bakit? Maraming taong nagmahal sa pera. Marami. Wala na silang pakialam sa higit na mas mahalaga. Ang mahalaga sa kanila, pera. Kaya tingin nyo ang nangyayari. Nakikinig pa kayo. Sabi niyo sa katabi nyo, makinig kang mabuti. Kailangan mo ito. Okay, now, so, okay. Ang pag-iisip ng isang tunay na Kristiyano. Sabihin niyo sa katabi niyo, anong pag-iisip mayroon ka? Mahalaga yan ha, ulitin ko. Tandaan po natin kung anong laman ng ating isip ay bababa sa ating puso at kung anong laman ng ating puso ay siya nating gagawin. Amen? Bago ko magpatuloy, palakpakan muna natin sa Kristo. Kasi ang ganda ng isip na yan. So, ang yung iniisip ko, nangyari. Praise the Lord. Amen? Ganda ah. Amen. Okay, kung export ha, kulang pa daw yan. Meron pa, mag-direct niya kung kulang sa Kristo. Ako, sobrang ng ganda. Amen? Okay. So, may biyaya sa Kristo lang. Amen? Palakpakan sa Kristo. Okay, now, ano ang pag-iisip o mentality ng isang tunay na Kristiyano? Hindi mo ha? Ano ang pag-iisip o mentality ng isang tunay na Kristiyano? Number one ito. Number one. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, lalo na ang tao, ay nilikha niya para sa Kanya. Napakahalaga niya. Tatanda natin, nung tayo nilikha ng Panginoon, nilikha niya tayo para sa Kanya. Kaya may mapapansin kayo, may mga tao, mga kapatid, hindi tayo nilikha para sa mundo ito. Yung mundo nilikha para sa atin. At yung mundo nilikha din para sa Diyos. Pero tayo, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya laging personal ang relasyon ng anak ko sa Kanya. Kaya lagi tayo binabantayan. Kapag tayo mamali, teka, mukhang para sa iba ka na nagbubuhay ah. Mukhang para iba na ang importante sa iyo ah. Hindi na ako ah. Tandaan mo ito. Ikaw ay nilikha ko para sa akin. Dapat i-remind lagi natin ang ating sarili. Hindi ka nilikha. Mga kapatid, anong tawag dito ako ibig sabihin? Kahit na kailangan natin magmahal sa ating kapwa, hindi pa rin tayo nilikha para sa ating kapwa. Kaya tayo nagmamahal sa ating kapwa kasi ininutos ng Diyos na mahalin natin ka. Kaya natin mamahalin natin kapwa dahil yun ang gusto ng Diyos dahil nabubuhay ka para sa Diyos. Yes nyo? Pero kapag nagmamahal ka na, nalabas na ang Diyos, hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit ka nagmamahal, mapapalayo ka niyan. Mapapalayo ka niyan. Amen? Mas mamahalin mo na yan kaysa sa Diyos. Nakikinig pa kayo mabuti. Sabihin sa inyong katabi, makinig kang mabuti. Para mabago isipan natin. May mga tao kasi na ang isipan ay hindi nakatuon sa katotohanan nyo, nagkakati yun. Tingnan nyo, si Jesus nung bumaba sa lupa, siya po ay nagpakita ng halimbawa. Laging ang action niya ay para sa Ama. Para sinabi niya, yung unang Adan, kasi si Jesus daw ang pangalawang Adan eh. Yung unang Adan, sumablay. Kasi yung unang Adan, nilikha ang nagtas sa Diyos. Aba, ay nakinig sa demonyo. Kaya nagkawin-gawin na. Ngayon, nung bumaba si Jesus, ipinakita niya, this is how to live as a human being. Ganito kayo dapat gawin. Tunahan niyo ko. Sabi sa John chapter 13. Sabi, imitate me. Follow me. Tunahan niyo ko. Amen? Ay, San Pablo, sabi ng Panginoon, sabi ng San Pablo, tunahan niyo ko
para sa Ama. Dapat ganun din tayo. Kaya alam mo kung ano naman kinikilos natin, bakit mo ginagawa ko sa bagay? Dapat, ang laging dahilan, dahil ginagawa ko ito para sa Diyos. Para sa Diyos. Pag ganyan lagi ang kaisipan mo, mag-iingat ka sa iyong gagawin. At pag natin ito, ako ba, pagdalo ko dito, pag natulog ba ako, para ito sa Diyos? Sigurado, sinabi, ay hindi. Amen? Sigurado yan, hindi ko tutulog. Amen? Isipin pa ba kayo? Okay. So, napakahalaga noon. Sabi nga ng Panginoon, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sabi niyo sa katabi niyo, ikaw ay para sa Diyos. Mabuhay ka para sa Diyos. Kaya mapapansin niyo, kapag ang isang tao na bubuhay hindi para sa Diyos, ang gulo ng buhay niya. Hindi maayos-ayos. Kahit malaki yumaman, hindi siya magkaroon ng tunay na kaligayahan. Hindi siya magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bakit? Hindi siya nabubuhay. Kung baga sa wala sila sa alay. Kung sa kapintero wala sa hulog. Amen? Hindi nyo papel mo. Hindi dapat na nangyayari sa'yo eh. Pero yun ang ginigit mo. Nadadala ka ng emosyon mo. Nadadala ka ng influence ng tao. Okay, yung mundo, ang daming influences niyan. Amen? Gagamitin ng television, sasabihin sa iyo, dapat ganito ka, dapat ganito ka, dapat meron ka nito, dapat meron ka doon. Dapat nakarating ka doon sa Japan, dapat nakarating ka doon sa Singapore, dapat nakarating ka doon. Pero ang tanong, para sa Diyos kayo. Ano sabi ng Panginoon? Ito, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, verse 3, kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Yes, no. Klaro ba? Subukan nyo na. Ang laging iisipin natin, why am I doing this thing? Bakit kung ginagawa ko? Ginagawa ko ba ito para sa Diyos? At laging nasasagot ko ng oo. Sige, tuloy mo. At hindi ka makakasama. Pero kung meron ka ng ibang motibo, kung bakit mo ginagawa yan, bandang ulit, tandaan niyo yan. Luluha ka. Bubulo ka. Itakilig pa kayo. Pangatlo, subalit para sa atin, ay iisa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. At tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoong Jesucristo, Jesucristo. At sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya nabubuhay tayo. Ba? Nariwanag eh. Amen po? Naiintindihan mo ba? Hindi ka nabubuhay para sa anak mo. Yes, kung makapayan na anak mo, hindi ka nabubuhay sa anak mo. Dahil kung ang tao, hindi mo mabuti, kung ang tao ay nilikha para sa anak, kahit hindi ka mag-asawa, magkakaanak ka. Bakit? Hindi ka magkakapos eh. Amen? Kaya dito ng tao, nang nag-asawa, nakailan ng asawa, hindi ka magkakaanak. Bakit? Para ipakita sa mundo na kayo nilikha ko para sa akin. Amen? Pag ginusto ko, magkakagawa kayo. Pagkakagawa ko, kasi first and foremost, kayo nilikha ko para sa akin. Hindi na mo kapatid. Kahit hindi ka magkaanak. Dapat pagkakin. Lalo kayo yung gusto ko. Dahil yung gusto ko, ikaw ay nilikha ko para sa akin. Amen. Subukin nyo lang ganyan, sasaya kayo. Sasaya kayo. Eh, yung mundo, tutulungan ka na kung ano-ano. Tuwawa ka nito, tuwawa ka nito, wala kong ganito, wala kong ganyan, wala kong ganito. Pero,
kung maliwanag sa iyo, hindi ba rin wala ako doon? Ang mahalaga, alam ko sa sarili ko, nabubuhay ako para sa Diyos. Sapagkat ako nilikaya para sa Diyos, therefore, nagaganap ang plan niya sa akin. Amen. Kalakpakan natin ang Panginoon sa ito. Okay, sabihin sa katabi niyo, sakakan mo muna mag-cellphone. Sabi mo nyo yan, pagka ginagawa mo. Nakikinig ba kayo? Ang isang tao na kinakasihan ng Espiritu Santo, ang ganito, unang-una, malalaman mo, pag mayroong self-control, kahit gustong-gusto mag-text, alam niya hindi tama, nasa gawa ng Panginoon. Makukontrol niya. Pero pag ang isang tao, hindi kinakasihan ng Espiritu Santo, kahit alam niya pa rin, tutuloy pa rin. Bakit? Sa demonyo ng Espiritu natin. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Isinuturo ko sa inyo, bilang ako ang head servant. Itinuturo ko sa inyo ako eh. Amen po? Tandaan ko natin. Once a week lang ito. Once a week. How many hours are there in a week? Kayo. Kayo, kung nagkakaral kayo. Ilang oras sa loob ng isang linggo? Ang galing sama? Kabikal pala yun. Okay. There are 168 hours in a week. Nakikinig kayo? Pag tayo narito, pag mabubuo niyo yung oras narito, siguro may 3 oras. 168. Sige, gawin na natin 4 hours. 168 minus 4 hours. Magkano? Ilan? 164. 164 sa inyo, babawasan nyo ba? Late na nga, nag-expect. Tapos hindi, Lord, tumatapos ako ng pag-aaral. Yung kanya, wala yung pag-aaral. Nakikinig ba kayo? There are times na yung utak natin hindi isip ni Kristo ang nasa loob. Kaya minsan, pag may pangit na nangyari, tanda natin, pag may pangit na nangyari, kung sino-sino ang sinisisi. Kung sino-sino ang sinisisi. Pero, ang tanong, did you do what God requires you to do? Hindi ba kayo? Kasi ganun talaga yan. Okay, ganito. Kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom o ano man yung ginagawa niyo, gawin niyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Bakit? Kasi niya tayo pa sa Kanya eh. Kaya lahat dapat ng ating ginagawa for the glorification of God. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, napakarangalan mo ba talaga ang Diyos? Sa mga ginagawa mo? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, na dapat pag-iisip natin. Ano ang dapat na pag-iisip ng isang Kristiyano? Tunay na Kristiyano? Ang lahat ng mabuti natin tinatanggap, at tatanggapin pa, ay pawang grasya lang ng Diyos. Pawang grasya yan. Kaya huwag mo ipagyayabang yan. Kung mayroon ka nito, mayroon kang ganyan, may achievement ka, ano yung narating mo, ano yung performances mo, hindi natin ipat manalaki yan. Bakit? Dahil sa likod niyan, may Diyos na umilos. May Diyos na nag-approve. Amen? Sabi natin, everything is a grace. Everything is a grace. Nakatapos ka ng pag-aaral, hoy, huwag mo sasabihin na kaya ka nakapagtapos ng pag-aaral sapagkat talaga nagsunod ka ng kilay. Ang dami nagsunod ng kilay, nasunog ng tuluyan. Amen? Hindi nakatapos.
Ang kabalita niya pinusunod sa ano? Sa tundo. Amen? Kabataan. Magkakapatid. Narinig ka? Tanda natin. Kapag mayroon tayong bagay-bagay na ganito, yan ay biyaya ng Diyos. Habang at awa ng Diyos, grasya ng Diyos yan. Kaya walang dapat laging pasasalamatan kundi ang Diyos. So, kaya sinabi ng Panginoon, give thanks for every circumstances. Magpasalamat kayo lagi. Because kahit na ano pa ang nangyayari, may biyaya pa rin ang Diyos dyan. Mayroon pa rin gumendang ginagawa ang Diyos dyan. Hindi pa rin nakakita. Bakit? Sapagkat iba ang kaisipan. Iba ang kaisipan. Bakit? Napasok ka na sa demonyo. Bakit? Ang demonyo ang lagi nakikita yung pangit. Yung pangit. Amen? Ang dami-daming mayroon, pero ang nakikita sa iyo ng demonyo, yung pangit. Amen? At yun ang gusto nang i-magnify mo. Talakihin mo. Tingnan pa may problema. Pakinggan nyo, pag may problema, pinangyari, pag may problema, parang ang problema mo lang ay piso. Pero kapag yung piso ka ba dyan na rin? Kahingin ng piso. Kapahirami lang pala. Mukhang di mo dulot kung sinabi kung sabi ko kahingin. Halimbawa, piso. Pag ito nagawa kay Sister Fred sa likod, halos hindi kumakita ito. Di ba? Kahit may piso ko dyan. May piso ba dyan? May piso? Kasi malayo. Pero habang inilalapit ko yung piso sa iyong mata, wala kang nakikita iba. Piso na lang. Tama? Ganun din problema. Pag yung tinututukan mo ng tinututukan, lalaki yan. At wala kang nakikita kung di problema. Ang dami ng ginawa ng Panginoon. Ang dami ng magagandang bagay na higit ko sa problema ko. Pero dahil ang pag-iisip mo, sinaksak ng demonyo, iba na yung pag-iisip. Kaya ang nakikita mo, yung mga pangit. At yun ang namamagnify, lumalaki. At kapag naman kayo, sigurado yan, apektado ang buhay mo. Amen? Sabi na, sapagkat dahil sa kagandahang loob o grace ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob o grasya, hindi mula sa inyo, sa inyong sarili. Hindi tumungan ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ng sinuman. Amen? Wala tayong may pagmamalaki. Everything is a grace. Tandaan niyo po yan. Amen po? Nagtatrabaho ka, hindi dahil magaling ka sumagot mo sa interview. Grasya ng Diyos yan. Hindi po ng Diyos yung interviewer. Amen? Nagkaroon ka ng magandang trabaho, hindi dahil sa ikinaghanap. Pinulungan ka ng Panginoon matatkuan mo yun. Everything is a grace. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan loob, grasya, sa English po din, yung kagandahan loob, sa English, grace, wala kasing Tagalog. Na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siyang nagpapalaya sa kanila. Everything is a grace. Amen? Ano man meron tayo, yan ay grasya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Tanda natin, kahit ginusto mo na makarating ngayon, kahit ginusto natin na makarating ngayon dito, kung hindi ka binigyan ng grasya ng Panginoon, hindi ka makakarating dito. Amen? Lahat yan, grasya ng Diyos. Wala tayong paglalipang. Kaya nga, sabi doon, kaya nga, tulad na nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Yung ginawa ng Panginoon. Amen po. Nakikinig pa ba kayo? Okay. Marami tayong galing, marami tayong husay. Pero hindi kaya kung tayo naging mahusay, ay dahil sa atin. Lagi ko sinasabi ito, nawa, lagi natin sa isip. Isang virus lang. Nakita na kayo virus.
hindi nakikita ang virus. Isang virus na ang pahintulutan ng Panginoon na makapasok sa utak natin. Sira ang kinabukasan mo. Hindi mo na kaya ayusin ang kinabukasan mo. Isang kahit na yun. Amen? Isang kahit na ng virus. Kung itinitulutan ng Panginoon. Kaya walang virus sa utak natin is because hindi pinahintulutan ng Panginoon. Pumunta kayo sa St. Luke. Pumunta kayo sa PGH. Pumunta kayo doon sa Makatimed. Ang dami ng tao. Ang dami ng tao na bumagat daang libo, milyon pa na. Madugtungan lang ang buhay. Pero kahit umubos na sila, nag-e-end up pa sila sa isang araw, iuwi sila bangkay. Amen? Amen? Ano may magaling ng tao? Wala. Amen? Meron naman ang lalala. Aba? Hindi nagpagamot. Pero dahil dumating ang grasya ng Diyos, gumaling. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Everything is a grace. Maliwanag ko ba? Oh. Kaya, kung tayo dadalangin mahalagi, ang mga kapatid lagi, hindi natin ang grasya ng Diyos. At sabihin natin, Lord, I will glorify your name. Gamitin mo itong biyalang itong ibibigay mo sa akin para maparangalan kita. Kaya every time na mayroon dito tayong gawain, dapat preparado na agad hindi ka nahihiya pupunta dito sa harapan. Marami nang dapat kung papatay na, pero may buhay pa. Sabihin mo sa katabi nyo, di ba may kilala kang ganyan? Nagpapasalamat ba naman? Nakikinig ka na? Amen? Oh. Next issue to. Number 3. At ikaw ay siman ng isang tunay na Kristiyano. Hindi dito sa mundong ito ang tunay na tahanan. Naniniwala ba kayo dyan? Dapat nila isok sa ukap. Kaya ako na tumahan. Ako na kung magandang tahanan. O wala mo patira sa iyo. Forever ka nang nangungupahan. Oh, it doesn't matter. Bakit? Hindi mo ito. Pero bakit pinapasok mo sa utak mo yung sinasabi ng Biblia? Kawawa ka naman. Yung mga pinsan mo. Ang dalawa ng bahay. Yung natatanda mo yung kasabi mo. Rowan, ikaw Rowan. Pero siya ang laki ng bahay. Ikaw wala. Demonyo ang bumubulong nun. Bakit? Isinasasak sa iyo. Ito ang tahanan dito sa mundo. Eh si Jesus na walang tahanan eh. Kahit ang tingkat ng seko, sino ka ko rin? Narinig no? May sinabi ko sa Biblia na nagpatayo si Jesus ng bahay. Alright, bakit yung kaisipan niya? Yung kaisipan niya? Kaisipan na pinag ng Diyos. Alam niya na someday, sooner or later, He will leave this planet and He will go back to His Father. Amen? Alam niya yun? Maliwanag yung hindi ka naiinggit. Ang dami yung nakasama. Maraming bahay na kilala. Pero hindi siya naiinggit. Why? Kasi maliwanag sa isipan niya. Ang kaisipan niya. Tunay na kaisipan ni Kristo. Ipinamamasa sa akin. Hindi ka. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. May tahanan tayo inihandak ng ating Ama. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, kita tayo doon. Ang ganda nga ng bahay mo dito. May bahay ka pa sa US. Amen? May bahay pa sa Japan. May bahay pa sa Santaan. Pero wala kang bahay sa langit. Malaya. Amen? Nagmamalaki ng bahay mo dito. Dapat ang pinagmamalaki mo. Confident ka. Ang nagkilabro dito, sigurado ako, may bahay ako sa langit. Kapag sigurado yun! At mapapansin nyo, kapag yun ang nasa puso't isipan mo, na alam mo may bahay ka sa langit, hindi ko maiinggit. Hindi ko maiinggit. O kapag ang isang tao nawala, yung isang yun na naiinggit, nawala, hindi mo ka.
Pero hindi ka makakontento. Hahabol ka ng hahabol. Hahanap ka ng hahanap ang paraan. At kapag humahanap ka ng humahanap ang paraan, sigurado yan, mapapagod ka. Mag-overtime ka. Magpapaalila ka. Maglalamang ka. Ang dami mo pwedeng gawin. Ang resulta, wala akong kapayapaan. Sayang! Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, tapos hindi ka mapayapa. Enjoy mo na sana! Amen! Sabihin niyo sa inyo ng katabi, pag-uwi ko ang isip mo. Para maging masaya ka. Amen! Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. We are residents of heaven. We are residents of heaven. Sa wikang Ingles, tayo ay doon nakatira sa langit. May tahanan tayo doon, hindi dito. Amen? May maraming tao. Kaya hindi makapagkalaw sa gawain ng Panginoon, ay hindi makatulong sa pagpapalawak ng area ng Diyos. Bakit? Kasi ipon at ipon kami sa kanyang bahay sa araw. Kaya tingin nyo, yung isip nyo na gano'n, kapag nasunugan, okay nyo? Bakit? Kasi isip at puso na dun. Yun ang akala niya. At ilang malaga. Yung sa araw, iiwan. Kaya may mga taong nasusunugan. Ipinapahinto ng Panginoon na sunugan ka. Bakit? Kahit talawa sa iyo. Balikan mo sa totohanan na dapat naman ang isipan mo. Hindi ka taga-rito. Amen? Maniwala ko ba? Subukan nyo lang. Baguhin yung isipan nyo. Bukas ang saya-saya mo kahit wala ka sa aking bahay. Amen? Bakit? Nananabi ka sa tunay mong bahay sa langit. Amen? Nakito. Kaya nga, kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian naman kayo, sapagkat panandalian naman temporal lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Narinig nyo? Nakikita nyo ba langit? Ulap yan nakikita nyo pag tumingala. Pero dahil we have faith, meron tayo ng pataya. Alam natin yung langit. Amen? Hindi ka naniniwala. Hindi ako tatagalan ganito pa ganito. Hindi ako nagkita sa kung ano yung ginagawa ko ngayon. Kapag ako na, kaya kong yumaman kung ang iyon lang ang ano. Sabi ko na, salamat na lang. Inalis ko ng Panginoon doon sa amin, doon sa aking pinagkakabalahan ng araw. Kung hindi ako inalis, siguro isa ako sa inyong kabigyan na sinago. Oo, kasi yung dati namin sa congressman, pumupunta sa office ko yun. Eh ngayon yung bumalik sa kanyang congressman, yung hindi kaso, hindi kaya. Narinig nyo yung congressman na Laguna, 4th District, si Agar, congressman namin yun. Eh yung pinalita noon, iyon ang kakilala ko talaga, pinupunta ko yung kongreso lagi. Bakit? May nakalaan kasing budget. Amen? Totoo ko yun. May pork barrel noon. Yun ang inaabangan ko. Kalakpakan na natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa sa ninyo. Ano ba dapat isipan mo? Dapat panlangit. Kasi hindi tayo taga dito. Isang araw aalis tayo dito. Amen? Maliwanag po kayo? Isang araw iiwan natin ito. Hindi ba kayo? Baka yung mga pirapan natin na minsan nakikipagbalang tayo pa tayo. Yun pala naman, iiwan mo rin. Ililipat din sa iba. Hindi mo nung magagala. Tapos naging hadlang pa. Saan ka pupunta sa langit? Pataas, pababa, punta mo.
Amen? Okay. Pang-apat, na dapat na pag-iisip ng isang tunay na Kristiyano, sabi nga sa inyong katabi, pag-iisip ng tunay na Kristiyano. Ano ang dapat na pag-iisip ng tunay na Kristiyano? Number 4, walang ibang paraan upang pagpalain at magtagumpay kundi ang sundin ng kalooban ng Diyos. Kaya kung nilagyan na sa isipan natin, i-bless tayo araw-araw. Bakit? Kasi kung ano yung laman ng isipan mo, ang laman ng isipan mo, pagsunod sa Panginoon, pag sumunod ako sa Panginoon, pag sumunod ako, pagpapalaya ako, ay dahil yung pag-iisipan mo, yung pagsunod. Hindi isipan. Maraming masipag, pero hindi naman buhay. Maraming matalino, pero hindi maayos sa buhay. Maraming professional, hindi maayos sa buhay. Pero lahat ng sumunod, masunurin sa kalooban ng Diyos, lahat yan, araw-araw pinagpapala ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, kung sinusunod mo lang, ano din mga katabi niyo? Sabi niyo sa katabi niyo, kapikit sa kalita, sinusunod mo ba naman? Eh, minsan balat tayo ng balat eh. Hindi mo pala kalooban ng Diyos, kalooban mo pala. Kalooban ng asawa mo, kalooban ng anak mo. Nakikinig ba kayo? Amen? Ano sabi ng Panginoon? Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadami sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang araw bumubulong sa dalampasigan. Mayroon ka ng pagpapala, mayroon ka pang tagumpay. Boom! Amen. Tanda natin, ang Panginoon lagi tayo nakamonitor. Lagi nakamonitor yan. Nakikinig sa usapan natin. Sabihin sa inyo katabi, sino lagi mong kausap? Iingatan niya. Pero pipili kayo ng kausap, ba't anong kausap niyo? Dinadya na kayo sa hindi pagsunod. Dinahata kayo para sumuhay. Kaya minsan, kung ano pinag-uusapan niyo, hindi nakalooban ng Diyos. Hindi mo alam, nagkakasala na. Ay dahil papareho mo lang yung kausap mo, baliwala sa kanya. Kaya nila siya baliwala na rin sa iyo, yung iyong pinagsasabi. Hindi mo alam. Nagkakalamat na ang biyaya mo. Instead na tutulungan ka ng Panginoon, instead na ikaw ay gagabay ng Panginoon, instead na ikaw ay papatnubay ng Diyos, ang Panginoon huminto. Kaya sa araw, nagkaroon ka ng problema. Tapos sabi mo, bakit nangyari ito? May tulad ako. Pero tanong, hindi nakakalawa ang labi mo. Kaya sabi ka ng Panginoon, sabi ng Panginoon na, Proverbs chapter 18, verse 21, sabi doon, sabi, ingatan ninyo ang inyong mga dila, sapagkat sa dila inyong nakasaranay ang buhay at kamatayan. Sabi, makikinabang ito ang dito ay nagmamahal. Sabi niyo sa katabi niyo, tingnan niya ang dila mo. Akala nga natin gano'n-gano'n lang. Ano sabi ng Panginoon? Matthew chapter 12, verse 37. Ang tao ay parurusahan o pagpapalaking batay sa kanyang mga salita. Minsan, diyan tayo madalas, mga kapatid, nakakasuway. Hindi natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon. Sa araw magtatanong, why? Narinig niyo? Pero, ang dahilan, tayo sumulay. Amen? Okay. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Pamumuhay ng
ayon sa kanyang at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na kailangan niyo. Seek ye first. Hanapin muna natin na ang Diyos ay naghahari sa atin. O siya ang nasusunod. Pag ang Diyos ay naghahari sa iyo, siya ang nasusunod. Kasi siya ang hari mo eh. Amen po? At ang sabi ng Panginoon, sagot ko ang lahat ng kailangan mo. Yes, no? Naririnig ko ba? Oh. Andiyan pa ba kayo? Sabi nyo nga sa katabi ninyo, nakikinig ko ba talaga? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Okay. Sabi, ang taong nagpapaliktik at nagpapatuloy sa pagsunod. Nagpapatuloy sa pagsunod. Sa kaupusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalipot. Ang dami ng ganyan. Minsan nakakalungkot. Napapalitaan ko, taga-amazing pa. Lagi yung sasabi, amazing si Lord. Pero siya hindi amazing. Amen. Bakit? Eh, kita-kita ng Panginoon eh. Pagkaalis dito, pupunta sa kanila. Alam niya, kita-kita naka-CCTV ka kay Lord. Yung mga kilos mo, yung mga pananggita mo, tinitingnan ng Panginoon. Sino na kausap mo, sino ang gusto mong kausap. Nakikita ng Diyos yan. Amen? Ako, kakanong natin, Lord, bakit? Yan na, gusto ko. Okay? Ang Diyos ay hindi lang dito ka nakikita. Dito, school lang ito, school, tinuturuan lang tayo. Ang ating exam, pagkatapos nito, pagpupunta ka sa palengke, pagpupunta ka kung saan, sa iyong tahanan, nandun ang exam. Amen? Tinuruan ka dito, maging malumanay kang magsalita. Sabi ni Lord, iwasan mo na ang laging pagkagalit. Sabi ni Lord, kay Jesus sa kapot. Amen? Amen? Huwag ka lumulubol yan. Eh, pagdating mo na sa inyo, ang dami ng mga sila doon sa, di ba, sa lababo. Ayaw, sinigang mo. Ayaw mo muna! Sinigang kayo. Amen. Okay, so, next is ito. Sabi, tingnan nyo ha, eto pala eh, sabi, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun parang buong katungkulan ng tao sa mundo. Ang dami-dami natin kinukulang tungkol dito sa mundo ito. Pero ang isa pala, bottom line pala, ay nilikhanin Diyos para sundin ang kanyang kalooban. Amen? At pag sinusunod natin yun, sabi kung sinusunod mo lamang ang aking kalooban, ang aking mga utos, pagpapala sana, ay datalis kayo. Amen? Hindi matutuyo. Amen po? Hindi matutuyo. Amen? Kakanong kayo talagi. Okay. Number 5. Lahat, ito, isa pang kaisipan. Na dapat nasa meron tayo. Kaisipan ng tunay na Kristiyano. Laging kung ano ang ating itinaling, yun din ang ating aanihin. Kapag laging yan ang kaisipan natin, nasa isip, pag-iisip na ang isang Kristiyano, iingatan mo bawat ginagawa mo eh. Kasi bawat ginagawa natin ay pagtatanim. At bawat itinaling natin, tayo ng aanin. Amen? O, tingnan nyo, sabi ng Panginoon, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Kasi huwag ninyong lokohin ang inyong sarili. Hindi maaaring lokohin o tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Pero pag nagtanim ka ng hindi nagustuhan ng Diyos, kahit saan ka magpunta, aanihin mo yun. Hindi ang kapatid mo ang aanin ikaw. Kaya na, kahit ikaw umani, apektado pa rin ang pamilya mo. Bakit? Dahil kung ano nangyayari sa iyo, apektado ang pamilya mo dahil mahal ka ng pamilya mo. Kaya dapat ingat tayo sa ating mga pinaggagawa. Kaya nyo ha, bigyan ko kayo sample.
yung mga corrupt na kontrakto. Alam na alam niyo. Lahat sila mayroong anak. Ang gumawa yung magulang. Pero, sigurado yun yung kanilang mga anak binubuli. Sigurado siyang katemba na comment sa Facebook na mga ka-Facebook nila ang nag-comment sa kanila. Pero yung magulang mo gumawa. That's it. Sabihin sa inyong katabi, tandaan mo ito. May pamilya ka. Huwag mo pabayaan. Ikaw ang maging dahilan para sila man ay maapektuhan din. Totoo yun, tama? Amen? Amen po. Talakpakan na natin ang Panginoon Christmas. Kaya tingnan nyo, kapag kayo pinagpapala, kapag kayo nagpaparagalan, dapat kayo magpamilya eh. Ganun yan. Kaya ingat tayo sa ating pinagkakalim. Ingat tayo. Bakit? Ang tunay na Kristiyano may pag-iisip na katulad ni Kristo. Amen po? Alam niya, ang makitinamin. Aanin mo, pag nagkaling ka mabuti, aanin ka mabuti. Pag nagkaling ka masama, aanin ka masama. Pag nagkaling ka hindi nagustuhan nyo, aanin ka hindi mo magustuhan. Pag nagkaling ka ng kinasama ng loob ng Diyos, aanin ka rin ang ikapasama ng loob mo. Pag hindi tayo nag-isip ng tamang pag-isip. Sapagkat kung anong laman ng isip, bababa sa puso. At kung anong laman ng puso, gagawin lang anumang bahagi ng ating katawan. Kalakpakan ng Panginoon. Number 4, ito, sabi na, Job chapter 4 verse 7. Ang alam ko'y, ang mga nag-ahasik ng kasamaan ay sila rin ani ng kabuluhan. Maraming tao, hindi natatapos ang kabuluhan sa buhay nila. Lagi na lang, paikot-ikot lang ang buhay. Sabi ko nga, ang lagi sasabihin ng demonyo, sisihin mo si ganito, sisihin mo si ganon, sisihin mo si ganon, sisihin mo si ganon. Pero never na sabihin mo sa iyo, teka, reviewin mo yung mga pinagagawa mo noon, yung mga itinagtatanim mo, para hindi mo na ulit tanim, para matapos yung pag-aani mo. Kasi kapag ang isang magsasaka, pag tumigil magtanim, tumitigil din ng aanihin. Amen? Kaya kung gusto mo huwag na umani ng masama, tigilan mo ang iyong itinatanim. Ngayon, kung gusto mo continuous na umani ka ng mabubuting bagay, continuous din ang pagtatanim mo ng mabubuting bagay. Amen? Sabihin sa katabi nyo, huwag kang mananawang gumawa ng mabuti. Amen po? Palakpakan natin ng Panginoon. Sapagkat igagawa niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Huwag kayong magsasawa, nagawa lang kayo ng gawa ng mabuti. Hindi ko na nailagay dyan, sabi doon sa Galatians chapter 6, verse 9. Huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon kayo mag-aani. Basta kayo kinalisa, may aanin ka, may takdang panahon ng Panginoon ng pag-aani. Huwag kang magsasawa magtanim ng mabuti. At dahil alam mo na mabuti ang itinanim mo, sigurado yan, sooner or later, aanin tayo ng mabuti. Dahil mabuti ang ating itinanim. Amen? Huwag kayong gagaya sa iba, magtatanim, tapos doon aasa ng ani. Hindi ang kapwa natin na nangako, ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang gagawa ng bunga noon. Amen? Okay, now, magiging akin sila, sabi ni Ted, ito ang maganda. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila, tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba
Muli ninyong nakikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ng taong naglilingkod sa Diyos at ng taong hindi naglilingkod sa Kanya. Ayaw mo yung pagpala, yung ating pagpapagalan. Taas na kamay ng mga naglilingkod. Taas na kamay. Sabi niyo, Lord, magtutuloy-tuloy ako. Sasama ako doon sa mga grupo na nagbubukas ng gawain dito sa nakasakupan ng parokya. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Kasama kayo, ha? Amen. Dapat, pagdating ng 6 months, pagdating ng kabilang taon, mga kapatid, dapat hindi na lang dito nagkawain ang Amazing Grace. Amen? Dapat meron na doon sa Botong, meron na doon sa Sakura, meron na doon sa Ipangko, meron na doon kung saan dito. Amen? And then, at anniversary natin next year, August. Wow! Imbitahan natin sila lahat dito. Di ba? Ang tabi-tabi natin. Hindi ko kayo natutuwa naman. Higit mo natutuwa ang ating Diyos. Amen? Palakpan! Palakas ang Panginoon. Ang amin, laging may mabuting layunin ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Tandaan nyo, ano man yung nangyayari, maganda, mabuting pangit, may layunin ng Panginoon. May mabuti kang layunin. Amen po? Sabi ko, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng ibang uri ng pagsubok. Yung ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag. Anong layunin niya? Ang layunin ng Panginoon, para patatagin tayo sa ating panunod-kaya. Napakalaga patatagin tayo sa panunod-kaya. Amen po? Ano ang nangyari sa atin? Yun ay pampatatag ng ating panunod-kaya. Maganda lagi ang kanyang layunin. Whatever man ang nangyayari sa akin, magpuri ka sa Diyos. Kaya nga sabi naman, give thanks whatever circumstance. Sabi na, pero sa Caronia, chapter 5 verse 18, magpuri kayo lagi sa Diyos. Kasalamat kayo. Sa lahat ng mangyayari, ano man ang mangyayari, kasalamat kayo. Kasi, nakalagay na sa isipan. Hindi ka na magkakaroon. Bakit? Laging nakalagay sa isipan mo, yung isipan ng Kristiyano. Amen? May magandang layunin si Lord. May magandang layunin si Lord. Pero pag bumulong ng demonyo, ang laging sasabihin, Lord, bakit? Ang dami naman ko sa pagpapagpapa. Ako pa. Pero ang tunay na Kristiyano, ang kaisipan ay iba. Amen? Ang isip niya, may magandang layunin ng Panginoon kung bakit nangyari ito. Amen? Ating nga ng Panginoon. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? Sabi, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Para sa mabuti. Ikabubuti natin yung tingnan natin pangit. Pero at the end of the day, ikabubuti pa rin natin. Amen? Kasi mag-aga natin talagang plano ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng Panginoon, sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi inyong kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan kaysa. Amen? Tayo, gusto natin lagi instant. Di ba? Instant. Amen? Kaya na ako sa'yo instant coffee, instant noodle. Tama? Ang dami. Amen? Ang daming puro instant na yun. Meron na instant asawa. Meron na. Amen? O online ka lang. Mamaya may asawa ka na. Di ba? Pero ano ang gulo? Kabuluhan. Kabuluhan gandang muli, umiiyak. Bakit? Tatanda natin. Ang isa sa isang karakteristik ng Diyos, ang tiyaga niya, hindi siya nagmamadali. Wala. Noong si Jesus ay magpasyang tayo ay tubusin, hindi ka rasalakan ng dahil sa ulap at kapako na agad ito. Hindi. Dumaan siya sa process. Ang tagal, 33 years. Tama? Ipinagbuntis, sinilang, lumaki, nagtrabaho, tapos nag-aral, tapos nakapa.
Nag-mission. Tatlong taon nga lang siya nag-mission eh. Ang haba ng preparation. Bago ka nag-mission. Narinig nyo? Kayo di ba dyan madali? Madali kang asawa. Ano na? Ano nangyari? Amen! Di ba? Meron ka dyan. At pwede mo matatagal ka. Ayun na! Bandagal mo kasi! Ayun na! Tuwid ba kayo? Sabi nga kayo katabi. Alam mo? May kilala akong ganyan. Nagmamadali. Naku, maniwala kayo. Hindi lang ganyan ang Panginoon. Lagi ang Panginoon. Dahan-dahan lang. Amen? Nung magkasala ang tao, siya si Adan, nagpadala ka ba kagad ba? Hindi! Ang tagal pa! Amen? Pati kayo, kung ang Diyos, ganun ang ugali katulad natin. Ay naku, ang dami ng tawag sa akin, bihirang maniligtas. Bihirang maniligtas. Bakit? Bibigsan eh. Pero tingnan nyo, kalindol-lindol muna, kabagyo-bagyo muna, amen? Katsunat-tsunami muna, maliwanag ko ba? Kadenge-denge muna, kaya naman ay ka-COVID-COVID muna. Pero bandang uli, tinuturuan tayo ng Panginoon. Manumbalik kayo sa akin. Manumbalik kayo sa akin. Amen? Okay. Pampito, ang pinakamataas na posisyon ay ang pagiging anak ng Diyos. Dapat yan anak niya isipan. Ang pinakamataas na posisyon ay ang pagiging anak. Kung yun ang kaisipan mo, hindi ka masasabi kung kami naman. Kakagdapo kang ganito, kakagdapo kang ganyan. Dapat ako yung posisyon ko, dapat ako manager, dapat ako presidente, dapat ako vice president. Hindi ka makikipag-agawan dyan. Dumating kung dumating, pero hindi ka makikipag-agawan. Bakit? Kasi alam mo, hindi yan ang pinakamataas na posisyon. Ano ang pinakamataas na posisyon? Pagiging anak ng Diyos. Amen? At kapag anak ng Diyos, ano susunod? Wala na. Nasa pinakamataas ka na. Pag ikaw gusto mo maging mayor, hindi sigurado yan. Hindi mo sigurado magiging mayor ka. At kapag hindi tayo, hindi sabihin. Na-reject pa eh. Barangay tano na yun. Amen? Pag yung kapitan, hindi mo sigurado. Ang ating alaman. Pero pag ang nililili mo, maging anak ng Diyos, kaya mo. Ay, yun pinamataas. Dapat natin, pinagpupuligan natin. Amen? Bakit? Kapag ikay naging anak ng Diyos, sabi na po, at yamang mga anak ng tayo mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos. Yung mga anak ng presidente, mamalahin lang nila yung mga prophet nila dito. Sa araw, iiwan din nila yun, ibang nagmimit-ari. Pero kapag tayo naging anak ng Diyos, ang mamalahin natin yung kaharian ng Diyos. Naintindihan mo ba yun? Parang dito po kung di pumapalakpak, alam niyo kung bakit hindi nila naintindihan. Halimbawa, ngayon, bawian na kayo ng buhay. Sigurado mo ba ako kayo pupunta sa langit? Aba, mag-isip-isip kayo. Huwag niyo sabihin, bata pa ako. Nung ako nagpunta ng Laguna, bata pa sa iyo ang aking sinervisan ng kapatay. Bakit pala ipakita? Maging handa, ano man ang age mo. Amen? Amen? Amen nyo? Si Brother Eric, kahit batang-bata pa yan, handa! Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Okay. Kapag tayo kasama niya sa pagtitistay, kasama niya sa kanyang kalwalakian. Grabe ang pamamana sa mga, hindi pinamamana sa mga politiko na hindi matuwid. Hindi alam. Tanging sa anak ng Diyos lang. Amen? Amen po. Hindi mo kailangan mayaman, hindi mo kailangan arang, hindi mo. Ang mahalaga, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon.
Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi ng mga alipin. At kung kayo'y mga tagapagmana. Ano naman tagapagmana niya? Mayaman ka pala. Tagapagmana ka ni Lord. Amen? Subukan nyo lang, yun ang sa kaisipan nyo. Hindi kayo naiingit. Hindi kayo gagawa ng discount para lang magkaroon ng ganito, magkaroon ng gano'n. Hindi kayo lang. Lord, kung kalooban mo, ang dahil mo namang bigay sa akin yan. Amen? Kung gusto ko, ibigay ko sa akin sa iglas lang. Pero, mas mahalaga sa akin, yung aking mana. Mana ko sa langit. Amen? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ipakita lang natin yung buhay na natin pananampalataya. Pangwalo, walang pinakamahalaga kundi ang makasigurado makakapasok siya sa langit dahil ito ang tunay na tagumpay. Sabi niyo sa katabi niyo, saksak mo sa utak mo. Langit ang pinakamahalaga. Hindi man tayo nagtagumpay yung mga minitiki natin dito, sa mundong ito, hindi man naibigay sa atin. Don't worry. Sabi niyo, pinakamalaki, pinakaimportante, tunay na tagumpay, available naman. Amen, hindi naman nawawala. Amen po? At the end of the day, mapapagod, ay, ang bihira. Sino ba ako na sino? Naibig ko yung daliri ko. Nabalian ka ako. Bakit mo lang? Nakapalit ka ng penta yun. Di ba? Nagkandang kasakit-sakit ako. Yung pala naman, hindi naman pala yung importante. Ito pala naman ang importante. Nagbukol pa ako ng panahon ko. Sumasod pa ako. Minakaaway pa ako. Yung pala, pinakamahalaga, makapasok sa langit. Oo nga naman. Bakit? Sabi ng Panginoon kayo, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan lang niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano mapapala mo? Halimbawa, nakamtan mo. Halimbawa, parang gano'n eh. Ikaw eh, look. Nakapagpakayo ka naman nakapag sa bahay mo ngayon. Di ba? Tapos may mga gwardiya ka pa. Tapos ang dami mong pera. Yung parang nakita ko sa mga kontraktor, ang dami pera. Nagkaroon ka ng gano'n. Tapos, impyerno ka naman pala. Di ba wala kwenta? Tama? Sabi niyo sa katabi niyo, makontento ka na lang. Di ka naman pababayaan ni Lord eh. Amen? Totoo yun. Di ba sabi ng Panginoon, huwag na kayo magbubuhan sa laki. Sabi sa Hebrews chapter 13, verse 5, sabi, huwag na kayo magbubuhan sa laki. Huwag na kayo nakakaba. Makakaba din ang pera. Hindi ko naman kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwan. Sabi nyo ito, amen? I will never leave you nor forsake you. Kumanata kayo. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Tingnan, hindi daw natin kaya na matubos natin ang sarili. Hindi kaya mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kahit pagaling ko dami, bilyon-bilyon. At sasabihin ng Panginoon, boy, impyerno mo ka. Ay, kailangan mo kung pera ko, bayaran mo. Hindi kailangan sa amin yan. Wala, di ba? Kaya, sa kakatutong sisisi, sayang. Sayang, binigyan ka ng pagkakataon. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, kapigin niyo na ako, kaya ikaw, huwag ka aamse. Talaksakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Sa totoo lang Nalulungkot ako, di ba mayroong napalitan tayo sa TV na isang graduating student. Honor ka naman. Meron siyang honor. Graduating student, magtatrabaho na sana, pero bigla na nakasadente. Amen. Alam niyo, isa pa, na napahamak, ang ganda-gandang babae. Alam niyo ba kagalaguda yung sa kapila? Doon sa pinag-topokan ko sa pila. Yung beauty cyclist, natatandaan yun. Na bigla na lamang napahamak doon sa Cavite. Kakapila ko yun. Diba? Ang dami-dami ng plano nun.
Sigurado yun, kung bago matulog, ang dami-dami yung plan, bukas magkaano ko, bukas ganitong gagawin ko, bukas tanghali ganitong gagawin ko, sa hapon ganitong gagawin ko. Hindi niyo alam, hindi ko lang nabigising. Sabi nga sa katabi niyo, ikaw, sigurado ka ba? Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Kasi yun ang sinabi ni Kristo. Sinabi ni Kristo, maging handa kayo. Sapagkat hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Amen? Mahal sa umaga, sa ating gabi. Dapat, lagi nakapokus tayo. Ang mahalaga, kaligtasan ng Panginoon. Amen? Okay. Sabi, tema, kung ang inyong kamay o paa ang nagiging sagil ng pagkakasala, putulin mo yun at itapon. Mas mabuti pa magkaroon ng buhay na walang hanggan sa naputol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa ang naitatapon sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ng isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Anong ibig sabihin niyan? Hindi nagbibiro ang Diyos. May impyerno. Hindi ibig sabihin, dukitin pag nagkakasala yung mata mo yun, katanggalin mo na ito kami ka. Hindi kahit kung tanggalin lahat yan eh, pwede ka kayo magkakala. Pagkabuhay ka, para hindi ka magkakala ito putulin. Amen. Sigurado yun, hindi ka magkakakala, kami ko na putol. Amen? Amen. Ang idinigin lang ng kalimutan, hindi siya nagbibiro. Yan ang ibig sabihin, hindi siya nagbibiro. May impyerno. Amen? Huwag mong bibiro-biruin. Take it seriously. Amen po? At sabi, wala tayong tunay na pag-asa kung yan. Sabi ka mo, wala tayong pag-asa kung yan. Lahat ay hawak ng Diyos. Amen? Kaya kung tayo pagkakabalaanin at niasahan tayo, dapat lagi Diyos. Diyos, lagi mong isalang-alang, lagi natin isalang-alang kay ka. Baka mapabayaan ko ang para kay Lord, ang oras na para kay Lord, ang bagay na para kay Lord, ang tungkulin ko kay Lord, baka mapabayaan ko. Dahil siya lang aking pag-asa, kung ako ay nangangailangan, dapat laging isinasaalang-alang ko ang Diyos. Ano sabi ko? Tanging si Yahweh lang ang aking pag-asa. Tulong na malaki at sanggalang siya. Sanggalang sa gawa ng mga demonyo. Tulong na malaki. Kung anumang tulong mayroon kahit nangangailangan tayo, wala tayong pag-asa kundi ang Diyos. Sabihin sa katabi nyo, kapikin nyo ang inyong kumpari ka sa katabi nyo, saksak mo sa utak mo yan. Amen po? Hindi ang pag-asa ay kung sino tao. Amen? Kaya may mga pagkakataon, pinapahintulutan na magkagera sa Israel. Magkagera sa ibang bansa na doon. Bakit? Kasi may mga taga-Pilipinas, na narito, may inaasahan OFW na doon. Ang sarap ng tulog bakit? Kasi sa katapusan magpapadala ang anak ko, magpapadala ang asawa ko. Panatan naman panatan. Kaya minsan kaya kahintulutan niya na magkagera doon para ikaw ay isipin. Wag, hindi siya ang pag-asa mo. Ako ang pag-asa mo. Amen? Sabihin sa katabi niyo, gumising ka. Diyos ang pag-asa natin. Hindi ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan si Haring David na nagsabi nito, Hari na yun ha. Hari na ng bansang Israel, marami siyang ewanan, marami siyang sundalo, marami siyang pamamaraan, may power siya. Pero siya nagsabi, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tingnan mo yun. Hari yan. Tanong nga katabi nyo, ikaw, hari ka ba? Meron dyan, hari ng Koriko, hari ng Sungit. And then, hari ng mga inditera. Di ba? Pero ito, hari ng Israel yan. Siya, victorious siya. Nakatalo ng
kanyang kalaban, pero ang sabi niya, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y hangin nasa kanya. Dapat ganyan tayo. Ano man ang ating natin, ano man meron tayo. Dapat namamutaw ipansalabi natin lagi. Sinasabi natin sa Lord, hindi ako umaasa sa talino ko. Hindi ako umaasa sa kaibigan ko. Hindi ako umaasa sa mga kontak ko yan. Hindi ako umaasa sa asawa ko. Hindi ako umaasa sa nanay ko, sa tatay ko, sa kaibigan ko, sa mga connection ko. Hindi ako dyan umaasa, Lord. Sa iyo lang. Dapat nasasabi mo sa Panginoon yan. Natatanggit mo sa Kanya. Na ipoprotect mo yan. Lord, ikaw lang ang pag-asa ko. Huwag mo binitawan. Huwag mo umiiwan. Huwag mo pababayan. Ikaw lang ang pag-asa ko. Kaya umaasa ko na yan. Lang ko nawawala yan. Yung lakas ko nawawala. Yung galing ko nawawala. Lord, ikaw lang ang aking pag-asa. Napapagalaman na ako. Hindi yung pagmamalaki mo. Boy, kalala ko doon. Ano, gusto mo? Elite ka? Mamaya, ikaw sabit ka rin. Okay. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Amen? Amen? Kung gusto mo lagi kang ligtas, umasa ka sa Diyos at yung mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Amen po? Iyo, pinagpala ang mga tao, wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos, sagot ka ng Diyos dahil nasa kaharian ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Andiyan po ba kayo? Okay, mga kapatid, yan, buti dumating yung mga mga angels. Ang daming papahiran natin ng langit, ha? Yung langit. Yan. Okay. Tanda natin. Nakikinig pa kayo? Yes! Wala tayo rin kami ayabang. We need God. Every second. Every minute. Huwag kayong umasa kung kanino. Huwag kayong umasa sa galing nyo. Sa talino nyo. Sa diskarte nyo. Kaya kapag ito nagsasabi marunong mag-diskarte, ako, delikado yan. Ipapahiyag ka ng Panginoon. Pero pag laging binabagit natin, Lord, wala akong inaasahan kundi ikaw. Ikaw lang, kaya huwag mo binitawan mo kung iiwan. Ikaw lang ang pag-asa ko, Lord. Hindi ako maasa sa mga mahal ko sa buhay. Ang ating mga sa buhay, alam ko, ako yan. Nagbabago ang ugali, nagbabago ang kaibigan, nagbabago ang mood. Nagbabago ang kanya. Pero ikaw, you are the same yesterday, today, and forever. Di ka nagbabago. Kung ikaw ay makapangyarihan mo, makapangyarihan mo pa rin, makapangyarihan mo pa rin bukas. Kung ikaw ay naghihimala ko, naghihimala ko pa rin, maghihimala pa rin bukas. Kung ikaw ay nagmamahal sa akin, nagmamahal ko pa rin ngayon, magmamahal ko pa rin sa akin, kahit sa pinitulan, mahal mo pa rin ako. Kaya sa iyo mo, kapatid sa iyo mo, Panginoon nakasa. Alisin mo lahat sa aking puso ang pag-asa ko sa iba. Tulungan mo, ilaga mo lahat sa iyo ang aking pag-asa. Dahil yun ang gusto mo. Mapala ng tao, wala nang inaasahan yung Diyos. Wala nang inaasahan. Diyos lang lang yung inaasahan sapagkat makakabilang sila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, close your eyes, bow down your head. Huwag nang itindihan sa tabiyo. Lahat sa oras na ito, sa udyok ng Espiritu Santo, sa pagtungo ng inyong ulo na yan, sa pagtikit ng inyong mga mata, ang ulit-ulitin lamang nyo sa Panginoon. Yan lamang, Lord, ikaw aking pag-asa. Huwag mo kong bibitawan. Yung pamilya mo, sa iyo ko inaasa. Yung anak ko, nasa malayo, o nasa malayo na, Lord, sa iyo ko inaasa. Hindi ko iniaasa kung talig-talig nyo. Sa iyo ako aasa. Kahit alam mo, ito ang kaisipan ng totoong Kristiyano. Walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat alam niya, Diyos lang ang totoong nagmamahal sa atin. Diyos lang ang mga magagawa.
ang hindi kayang gawin ng sino man. May hangganan na kayang gawin ng tao. Pero ang Diyos, walang imposible. Walang mahirap. Sabihin natin ang awit ko sa Kanya. Lord, wala po akong inaasahan ng dito. Sa ilang ako sasandahan, sa ilang ako kakapit, Lord. Sa ilang ako aasa. Yung pinagdadaanan ko, mga kapatid ko ngayon, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan nila. Pero naniniwala po ako, nasa ilahan ng katutunan. Ikaw ang tunay na makakalas ng mga problema ng bawat kapatid ko nga ito. Hindi kami aasa sa ibang tao. Ikaw ang aming tutulunan. Ikaw ang aming pakikiusapan. Ikaw, Panginoon, ang aming kakawagin. Sa iyo namin sasabihin. Hallelujah. Pagkakas sa iyo, Panginoon. God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice. Yes, Jesus. Pakinggan mo ang pagmamahal sa iyo. Will justify. Hindi sila pupunta dito. Kung hindi sila naniniwala sa iyo. Kung sila pananampalataya kayo, anak mo dito. Habang po kayo dito, maawa po kayo. For His majesty and power, Have mercy, Lord. for His kingdom, Lalo po yung mga nangihiman. and His Lalo yung mga umiiyak sa iyo ngayon. and His Alam mo kung ano yung tataanan. and His kingdom, Lord, please, pakinggan mo yung mga namin na nagsasabi, Lord. Wala akong inaasahan yung kingdom. Lord, sa iyo lang ako aasa. Lord, nananahin mo ako, hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako matitiis. Tinigil mo ang aking pananahin. Lord, umaasa po ako sa iyo. Hindi mo ako babaliwalain. Please, Lord. Jesus, tulungan mo lahat ng narito. And His kingdom, Mabuti mo, Panginoon. and His kingdom, power and glory. Kahawakan mo, Panginoon. His righteousness revealed. Hallelujah. Father God, Lord, narito kami mga lingkod mo, Lord. Magpapahit kami ng langis. Please, alang-alang po sa iyong mabuting balita. Alang-alang po sa araw na inihag po natin. Ginamit mo ang iyong lingkod. Lubusin mo po ang iyong kabutihan. Lubusin mo po ang iyong kagandahan loob. Patunayan mo, Panginoon, na wala kang pinabayaan, wala kang iiwan ng mga umaasa sa iyo. Sa sandali na pahirap po namin, sila ng langis, dalangin po namin, Panginoon, kaming lahat. Ano ba ang kanilang pangangailangan? Yung the best ang ibigay mo, kung ano yung makakabuti sa kanila, yun po ang hinihingi namin, Lord. Total, ikaw naman po ang nakakaalam kung ano pinakamabuti para sa bawat isa sa amin. Basta huwag mo silang bibitawan. Huwag mo silang iiwan. Lagi mong ipadama, lagi mong iparanas, lagi mong iparamdam na ayaw ka lang sa kanilang sabihin. Dahil kabilang sila sa gawain mo ito, huwag mo silang kakalimutan, Panginoon. Lagi mong ipaalala, hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila iiwan.
maaasahan ang iyong pangako. Mga kapatid namin ako, hindi lang, dalawa dito,